As for China, it now warns the expanded defense deal between the United States and the Philippines will only lead to more tensions and less stability in the Asia-Pacific region. The Chinese Ministry of Foreign Affairs also accused the U.S. of being selfish by increasing its military deployment in the region. Mga sasakyang panghimpapawid ng Estados Unidos, tahimik na pala na pumuposisyon upang kontrahin ang militarisasyon ng China sa South China Sea. Na kung saan ay ayon sa ulat, ang mga sasakyang panghimpapawid na ito ay ang mga ikalimang henerasyon ng mga fighter jets. Well, tila hindi pa din ngayon matigil ang tensyon ng mga bansa kontra China, na kung saan ay tila mas umiinit pa ang tensyon ng China at ng bansang North Korea, samantala dose-dosena namang mga fighter jets ay nakabase na ngayon sa bansang Japan noong unang kinuha ang desisyon na palitan ang US F-15CE noong October 2022 pa. Sinabi pa ng Pentagon na wala itong pangmatagalan na plano para sa pag-deploy at dadaan lamang ito sa isang rotation, samantala ang tagapagsalita naman ng Air Forces na si Admiral Estepaneco ay nagsabi na kinakailangan ng hukbo na mas paikutin ng mas bago at advance ang ika-4 at ika-5 henerasyon ng mga mandirigmang fighter jets upang pumalit sa lugar nito. Well, kung bago ka pa lamang sa ating channel at interesado ka sa mga ganitong video na kung saan ay pwede ka makakuha ng mga kaalaman at impormasyon tungkol sa ilang mga bagay-bagay, i-click mo lamang subscribe at ang ating notification bell para palagi ka na-update sa tuwing may bago tayong inilalabas na video. Kaya naman, huwag na natin patagalin pa ito at simulan na natin. Sinabi ng Pentagon na pansamantalang nililipat nito ang mga F-16 Fighting Falcon jet nito mula Germany sa Okinawa, Japan. Ito ay upang magdala ng mas makabagong sasakyang panghimpapawid sa rehiyon. Samantala ang pag-unlad naman na ito ay dumating na ang kadena ay nagpapaalam pa din sa F-15CD na inalis sa mga yugto sa sandaling umuwi ang mga ito. Ang mga naturang sasakyang panghimpapawid na ito ay magre-retiro na sa Estados Unidos. Ang F-16 Fighting Falcon naman na mula sa 52nd Fighter Wing sa Spangdahlem Air Base, Germany ay lumapag sa kadena noong ika-16 ng Enero. Ang desisyon na alisin ang mga fighter jet mula sa Europa at ipadala sa Japan ay makabuluhan habang ito ay dumadating habang nangyari ang labanan ng Russia sa Ukraine. Ito naman ay patuloy at ang mga miyembro ng NATO naman ay nag-aagawan upang makontrol ang himpapawid ng Europa. Sinabi naman ng Air Force Base sa isang press conference, sa pagsisimula ng mga operasyon ng F-16 ay sasama din naman ito ang mga natatanging lakas upang matulungan ang pangkat nito na pigilan at kung kinakailangan ay maibabaw sa mga pagkilos ng agresyon ng mga pagbabanta sa kapayapaan at katatagan sa Indo-Pacific. Bago naman ginawa ang desisyon na ilipat ang F-16 mula sa bansang Germany, ipinadala ng US ang ika-5 henerasyon ng F-22 Raptors noong buwan ng Nobyembre. Samantalang F-22 Raptors naman na mula sa L-Wing sa Joint Base Elmendor Richardson sa Alaska ay dumating sa kadena noong ika-4 ng Nobyembre. Samantala dose-dosena naman na mga ito ay nakabase na ngayon sa bansang Japan. Noong unang kinuha ang desisyon na ilipat ang US F-15CE noong October 2022, sinabi ng Pentagon na wala itong pangmatagalan na plano para sa pag-deploy at dagdagan pa ang rotation. Samantala ang tagapagsalita naman ng Air Force na si Admiral Estepaneco ay nagsabi na kinakailangan hukbo na mas paikutin ng mas bago at advance ang ika-4 at ika-5 henerasyon ng mga mandirigma na fighter jets upang pumalit sa lugar nito. Idinagdag pa ni Estepaneco na kahit na ang mga pag-ikot ay pansamantala, ang militar ay kinakailangan na makapagpanatili ng isang matatag na presensya sa kadena. Ipinapahiwatig naman ito ng estratehikong kahalagahan ng Okinawa Island sa mas malawak na rehiyon ng Asia Pacific, lalo na sa bansang China at ng North Korea. Sinabi pa ng Admiral sa ulat na patuloy na gagamitin ng militar ang pandaigdigan
na pamamaraan ang pamamahala ng puwersa nito upang mapanatili ang isang backflip. Napresensya naman na manlalaban sa kadena upang mapanatili ang depensa at palakasin ang kakayahan na itaguyod ang mga obligasyon sa kasunduan sa Japan hanggang sa makahanap ng permanenteng solusyon. Ang US Air Forces naman o ang Kadena Air Base ay hindi tinukoy kung gaano karami ang mga F-16 na ipinadala. Bansang Japan naiulat na nagagawa ng isang malakas na missile upang kontrahin ang mga armas na gamit ng PLA o ng People Liberation Army ng bansang China. Pinangangambahan na naaapektuhan din ang militar ng China dahil sa lubos nitong pagdepende sa Moscow, partikular na para sa mga eroplano nitong pandigma. Samantala ay inihayag naman ng mga eksperto sa mga kamakailan nitong conference na isinagawa ng China Airspace Study Institute na ang bansang Russia ay hindi magsiserbisyo o magbibigay ng mga makina at mga sangkap para sa hanggang 4% ng mga fighter jet ng bansang China. Ito ay maaaring makaapekto sa armada ng People Liberation Army, Air Forces, sa hinaharap, tulad na lamang ng iniulat ng Air Force Magazine. Samantala sa isang panel discussion tungkol sa kooperasyong militar tungkol sa China at Russia, binigyan din naman ng mga eksperto na hindi paganap na nabubuo ng China ang teknolohiya ng makina sa kabila ng lahat ng mga pahayag dahil abala na din ang bansang Russia sa pagpupuno ng mga Russian military nito. Para sa mahabang labanan, maaring mapilitan ng China na tumuon ng mas masinsinan sa pagbuo ng loob ng kakayahan. Ganun pa man sinabi ng Institute for Defense and Analysis na nakadepende pa rin ang bansang China sa mga bahagi ng Russia na malamang ay tatagal ng hanggang sa susunod pa na taon. Ang katotohanan ng Russia ay nagtustos ng humigit kumulang 4,000 mga makina para sa mga Chinese helicopters at iba pang sasakyan panghimpapawid ng militar ng China sa pagitan ng 1992 at taong 2019 na kung saan ay nagpapakita ng kahalagahan ng teknolohiya ng militar ng Russia sa militar ng bansang China. Samantala itinuro din naman ng mga eksperto na ang mga parusang ekonomiya na ipinataw ng Estados Unidos at Europa ay humadlang sa kakayahan ng bansang Russia na makakuha ng mga teknolohiya tulad ng mga semiconductors na ginagamit naman ng industriya ng depensa ng bansang Russia. Sa isang pahayag, sinabi ng US Navy na ang naturang patrol boat na kabilang sa Islamic Revolutionary Guard Corps ay nagsagawa ng hindi ligtas at hindi profesional na aksyon sa pamamagitan ng paglalayag sa ruta ng 2 barko ng US Navy na lumilipat sa Strait at Hormuz noong araw lamang ng Lunes. Ayon naman sa US Central Command, sinusubukan ng barko ng Iran na bulagin ang tulay sa pamamagitan ng pagsisindi ng spotlight at pagtapos ay tumawid sa loob ng 150 yarda sa mga barko ng US. Kasama sa insidente ang guided missile destroyer na USS The Sullivan at ang expeditionary sea-based platform ship na USS Louis B. Fuller. Samantala ay gumamit naman ang US Navy ng mga warning signal at mga laser para maibsan ang sitwasyon. At pinagpatuloy naman ng mga barko ng hukbo nito ang paglalakbay ng walang insidente. Sinabi naman dito na ang pag-ugali ng IIGC ay lumalabag sa mga international na pamantayan para sa kritikal at ligtas na pag-ugali sa dagat. Nagtaas ng posibilidad ng maling kalkulasyon at banggaan. Sinabi naman ng tagapagsalita ng Iran na mapanganib na hakbang at kilos na ito sa international na katubigan ay sumisimbolo sa mga nakakasirang aksyon ng Iran sa buong gitnang silangan. Ang paghaharap noong Lunes ay ang pinakabagong insidente sa paghaharap ng US at Iran. Ito ay matapos makuha ng USS Louis B. Fuller ang 50 toneladang bala ng rocket propellant sa isang fishing vessels na nabatid ito sa Yemen sa Golpo ng Oman noong nakarang linggo. Samantala ay natuklasan naman ng mga tauhan ng Fuller ang humigit kumulang 1 milyong bala ng 7.16mm small arms ammunition, 25 rounds ng 12.7mm heavy machine gun ammo, 7,000 proximity fuse
para sa mga raket at mahigit 2,000 kilo na mga gasolina na kailangan para ilunsad ang shoulder-fired anti-tank rocket-propelled grenades o RPG. Samantala, mariin naman na kinundina ng Estados Unidos ang malalaking protesta laban sa Yemen at sa mga militar nito. Sa kaibahan, sinisisi ng pinuno ng Iran ang kaguluhan sa Estados Unidos. Ang mga barkong pandigma ng IIGC ay paminsan-minsan na sumusubok na harangin ang mga barko ng US Navy at Coast Guard na tumatakbo sa lugar. Ang mga barko ng US ay dati na nagpapaputok ng mga bala sa mga barko ng IIGC bilang tugon sa naturang pangyayari. Kamakailan naman, isang nuclear-powered ballistic missile submarine ng US ang dumaong sa Diego Garcia sa karagatan ng India. Bagamat ang pagdaong na ito sa Diego Garcia ay naganap noong huling bahagi ng Oktubre, ang pagsisiwalat ng mga operasyon ng ballistic missile submarine ay ang pagpapadala ng malalakas na senyales sa mga karibal sa rehiyon ng partikular na ang US. Sa isang pahayag ay inangkin ng mga militar ng bansang China ng USS Chancellorsville, isang guided missile cruiser ay illegal na pumasok sa katubigan na malapit sa Nansha Island at Reef ng China na walang pahintulot ng gobyerno nito. Ang hakbang ayon sa China ay nagpapakita ng US ay tunay na nagdudulot ng mga panganib sa seguridad sa South China Sea. Samantala, pinabulaan na naman ng 7th Fleet ng US Navy noong Martes ang mga naturang akusasyon at sinabi na isang fake account ng PLA na naglabas ng salaysay. Ang naturang engkwentro ay naganap matapos na personal na nagkita sina US President Joe Biden at Chinese leader na si Xi Jinping kasunod ng G20 Summit sa Indonesia 2 linggo nang nakakaraan. Pagkatapos naman ng naturang pagpupulong, sinabi ni President Joe Biden na ang dalawang bansa ay nakagawa ng pagsulong sa pagpapakalma ng ilang mga tensyon sa ilang mga lugar. Ngunit hindi malapit na nakatulong sa paghimok ng relasyon ng US at ng bansang China sa pinakamababang punto nito sa mga nagdaang dekada. Samantala, inaangkin naman ng bansang China ang mahigit 1 milyong kwadrado ng katubigan sa South China Sea. Gayon din naman sa mga karamihan sa mga isla sa loob nito. Kabilang na dito ang mga Nansha Island na kilala naman sa labas ng China bilang Spratly. Ang mga ito ay sinasabing tahanan ng mga instalasyong militar na itinayo ng bansang China sa mga lugar na inaangkin din naman ng ibang mga bansa sa paligid ng South China Sea. Kabilang na dito ang Pilipinas na isang kaalyado ng US sa ilang mga kasunduan, gayon din naman ang Vietnam. Samantala, sinabi naman ng People's Liberation Army Southern Theater Command spokesperson Colonel Tian Jun Lee na inorganisa ng PLA ang mga hukbong pandagat, ang mga hukbong panghimpapawid upang sundan, subaybayan, bigyan ng mga babala at kalaunan ay itaboy ang mga barkong pandigma ng US. Sinabi naman ng bansang China ng aksyong ito ng militar ng US ay seryosong lumalabag sa seguridad ng soberanya ng China at matibay na patunay ng United States ay naghahanap ng maritime machinery at militarisasyon sa South China Sea. Samantala, sa payag naman ito, sinabi ng US Navy na isinasagawa ng US cruiser ang PRNAO alinsunod sa international na batas at pagkatapos ay patuloy na nagsasagawa ng mga normal na operasyon sa katubigan kung saan nalalapit